Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa piging sariwain, at iligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, at iligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang ilaw at buhay ng daigdig. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa paghanda natin sa pagdiriwang ng Eukaristiya, ngayong buwan ng paggalang at pangangalaga sa buhay, alalahanin natin ang ating mga pagkakasala laban sa buhay. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng buhay at kabutihan. Patawarin ang pagkukulang naming magpahalaga sa buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Hesus, inialay mo ang iyong buhay para mabuhay ang lahat. Patawarin nawa ang pagwawalang bahala namin sa maraming pagtatangkang laban sa buhay pantao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Diyos, nais mong itaguyod namin ang sibilisasyon ng buhay at pagmamahal. Patawarin nawa ang anumang isipan, salita o aming gawang ayon sa kultura ng kamatayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan
kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balitay, hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na loob, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawawalan ng alat ang asin,
Paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kahit itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, tayo po ay nasa ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Noong ako ay nagtuturo, ako ay merong isang klase na ang una kong tanong, bakit nyo kinuha ang kursong ito? At nung sila ay aking inisa-isa, lumabas na tila iisa yung dahilan para maging maunlad sa buhay. Nais nilang mag-aral ng kursong yon para sa huli ay maging maunlad at magtagumpay sa buhay. At marahil marami sa atin, ito rin ang dahilan ng pagtatapos para umunlad sa buhay. At marahil ang ilan, ito na rin ang nagiging focus ng buhay. Kailangan kong maging matagumpay. Kailangan kong magkaroon ng maunlad para magkaroon ng purpose ang aking buhay. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, marami din namang tao ang naging matagumpay. Marami ang naging maunlad sa buhay sa mundong ito, pero hindi naman naging tunay na masaya. Ang pagiging masaya, yung tunay na galak, ang siya nagbibigay sa atin ng tunay na tagumpay at pag-unlad. Na kahit tila ikaw ay walang-wala, pero kung meron saya at galak sa puso, kahit nagtitiis sa hirap, merong galak at saya. Sa ating mga pagbasa, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na makita ang tunay na saya sa hamon ng mabuting balita. Sabi ni Jesus, maging asin ng sanlibutan, maging ilaw ng sanlibutan. Ang Ebanghelyong hinango kay San Mateo ay pagpapatuloy ng Ebanghelyo noong nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo, narinig natin ang Ebanghelyo kung saan ipinahayag ni Jesus ang turo tungkol sa pagiging mapalad. Sa pagkakataong ito, sinasabi ni Jesus na ang pagiging mapalad ng isang mananampalataya ay hindi sinosolo. Kailangan ibinabahagi, kailangan binibigyan ng tunay na halaga. Kaya't ang hamon ni Jesus sa linggong ito, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Kung titignan natin ang konteksto ng asin, ang asin ay nagbibigay ng lasa. Ang asin ay ginagamit para mapanatili ang pagiging sariwa ng pagkain, higit lalo sa konteksto noong panahon ni Jesus. Ang asin ay ginagamit upang panglinis. At ito rin ang nais ibigay sa atin na paalala ni Jesus, na tayo bilang mananampalataya ay tila asin na dapat nagbibigay ng lasa. Ang ating pananampalataya ay dapat nagbibigay din ng preservation para sa pagiging mabuti din ng iba. Kaya ang sinasabi sa atin ng unang pagbasa mula sa Propeta Isaías, ang pananampalataya hindi lamang tungkol sa pagsasamba. Ang pananampalataya hindi lamang tungkol sa alam. Ang tunay na pananampalataya isinasabuhay, isinasagawa. Kaya nga malinaw ang sinabi sa atin ni Propeta Isaías sa unang pagbasa na ang pananampalatayang buhay merong pagmamalasakit sa iba. Nagpapakain sa nagugutom, tumutulong sa nangangailangan, nag-aalaga ng may sakit, nag-aabot ng kamay. Ang isang mananampalataya ay tila isang asin na nagbibigay ng lasa, nagbibigay ng kahulugan, hindi lamang sa sarili, kundi sa bayan ng Diyos. Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw, tahimik, payak,
essential sa buhay natin araw-araw. Higit lalo noong panahon ni Jesus na wala namang kuryente na tulad natin ngayon. Ang ilaw sinisindihan upang magkaroon ng liwanag ang isang silid, upang makita ang dadaanan. At ito rin ang sinasabi sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Bilang mananampalataya na binigyan ng liwanag ng Diyos, sana tayo din maging ilaw sa iba. Tulad ng sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, siya din, kahit na mayroong takot, kahit mayroong pangamba, pinagsumikapan niyang maging liwanag, sapagkat batid ni San Pablo na ang kanyang binibitbit ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang Kristong ipinako sa krus. Na kahit mayroong mga kahinaan, kahit may sariling pagkukulang, mayroong pananampalataya at kababaang loob si San Pablo na nagbibigay ilaw at tanglaw sa iba. Bilang mananampalataya, bilang mga kapanalig, bilang nananalig kay Jesus, ito ang hamon sa atin, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ang pananampalataya na ating tinanggap ay sana nagbubunga upang magmalasakit sa iba. Ang pananampalatayang ito na lumiliwanag sa ating daan ay sana maging tanglaw din, higit lalo sa ating mga kapatid na nasa buhay na madilim. Ang tanong, bilang isang tagasunod ni Jesus, bilang kapanalig ni Jesus, ikaw ba ay nagiging asin at ilaw ng sanlibutan? Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kararoonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli at nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi madali ang maging tunay na misyonerong alagad ng Panginoon, sapagat hinihingi nitong ganap nating isabuhay ang mabuting balita. Sa ating kahinaan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling tapat sa pagtupad ng misyon ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Naway maging inspirasyon sa lahat ng mga Kristiyano, ang Santo Papa, mga obispo, pari at relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Naway pukawin ng banal na Espiritu ang lahat sa kabanalan ng buhay mula sa paglilihi hanggang kamatayan at tulungan silang mamuhay ng tama. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Naway pahalagahan ng mga magulang ang kanilang mga anak at palakihin silang mga mabubuti at tapat na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoong Hesus, ilaw ng sanlibutan, patatagin mo kami upang maging asin at ilaw sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa.
ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Ang himig mo, ang langit mo, lahat ng ito'y nagulat sa iyo. Inirahan mo sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang patalastas po lamang mga kapanalig, magkakaroon po tayo ng Misa Tridoo na magsisimula po sa February 8. Ito po ay para sa paggunita sa Mahal na Birhen ng Lourdes sa February 11. At sa February 9, Lunes, alas 12 ng tanghali, ay bibisita ho sa ating himpilan ang imahe at ang relic ni San Padre Pio. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating healing mass dito ho sa Radyo Veritas. Para po sa inyong mga pamisa at sa mga mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department sa mga numero 8925-7931, Local 129-131-137, o mag-text sa numerong 0917-631-4589. At hanapin lamang po si Miss Reni Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang ating Eukaristiya. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Puri. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.